Welcome to Tayo'y Matuto, ang podcast kung saan ang tunay na usapan ay tungkol sa pagpapalaki ng maayos, may respeto at may alam. I am Mer. This is Missy. I am Christine. Ako naman si Carlo. And I am Darlene. So ngayon, sama-sama nating pag-uusapan ang mga real talk tungkol sa early adolescence, edad simula 13 hanggang 15, kung saan maraming pagbabago, tanong at minsan kaba. So guys, alam naman natin na normal lamang ang mga pagbabago sa ating katawan. Tulad na lamang ng mga girls, di ba? Nagkakaroon tayo ng period. While naman sa mga boys, dumadalas ang kanilang mga boses at kung ano-ano pa. At lahat ng mga ito ay normal lamang sa ating katawan dahil nagkakaroon tayo ng mga pagbabago sa ating katawan. Yes, and that's called puberty. Hindi ito dapat natin ikahiya. Importante na alam natin kung ano ang nangyayari sa ating katawan upang mapangalagaan natin ito. So, kaya nga, importante ang reproductive health education. Kasi kahit bata pa tayo, dapat meron na tayong kaalaman or yung mga basic knowledge natin, like kung paano tayo umiwas sa kung paano natin pangangalagaan ang ating hygiene, kung paano umiwas sa mga sakit like STIs, and yung mga basic safety practices. Ang mga teens madalas ma-pressure sa mga barkada. Minsan may nagsasabing, wala ka pa rin bang jowa? Or game ka na ba sa ganito? Pero hindi naman kasi natin kailangan sumabay sa uso eh. Kasi dapat ang tunay na relasyon, mapa-friendship naman yan or romantic relationship, ay dapat may respeto, consent, at hindi dapat sa pilitan. Agree ako sa iyo dyan, Darlene. Kasi kung may nararamdaman kayo sa isang tao, dapat both of you ay ready, responsible at may respeto sa isa't isa. Importante din ang digital safety ngayon. May mga kabataan na nabubuli online o minsan pinapadala ang private photos nila, which is very risky. Tandaan, kung hindi mo kayang ipakita sa magulang mo, huwag mong i-share online. And kung may nagpapadala sa iyo ng something weird, kausapin agad ang trusted adults. Yes, correct. May tinatawag ng online grooming na kung saan merong mga matatanda na nagpapaga para lang makapanloko. Kaya dapat lagi tayong mag-ingat sa chat o mapa-video call man kasi hindi lahat ng nasa internet ay totoo. Minsan nga napapaisip tayo dahil sa mga napapanood natin at nababasa, pero hindi naman kasi lahat ng nasa media ay makatotohanan. Yeah, exactly. Pornography, for example, it is not real love. It gives false information about sex and body images. Kaya kailangan natin ng media literacy. Yung marunong tayong kilatisin ang content at i-check ang source at piliin ang mga makabuluhan. So, hindi lahat pare-pareho ang nararamdaman tungkol sa sarili. May mga kabataan na iba ang gender identity or sexual orientation. At malagang matuto tayong rumispeto. Mayaman man or mahirap, lahat tayo ay may karapatang marinig, igalang, at tanggapin. Yes, correct. Hindi natin kailangan ng judgment. Ang kailangan natin ay pag-uunawa at pagmamalasakit sa isa't isa. So para sa kapwa naming kabataan, huwag matakot magtanong. Kung hindi mo pa gets, okay lang. May teachers, may health worker o magulang na pwedeng lapitan. Kaya kung may nararamdaman man kayong kakaiba, physically or emotionally man yan, lagi ninyong tandaan na normal lamang ito. But always choose to be safe, informed, and kind. At tandaan, hindi nakabase sa edad ang pagiging responsable, kundi sa kaalaman at respeto. Tayo'y matuto, Magtanong At magbago para sa mas ligtas na Kinabukasan. Muli maraming salamat sa inyong pagsubaybay
I'm your Kadisi Mer! Kadisi Missy. Kadisi Christine. And I am your Kadisi Darlene. Kadisi Giancarlo. Bye!